Access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ika-5 minuto, pagkatapos ng 3:00 ng hapon, ito po ang Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Ipagbibigay alam ang mga polisiya, programa, mga serbisyo at mabilis na tugon sa mga issue at problema sa sektor ng paggawa. Makabayang paglilingkod para sa kapakanan at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Isang mapagpala at makabuluhang araw sa lahat.
Ito po ang inyong kalihim ng Kagawaran ng Paggawa at Empleo o DOLE, Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Sa ngalan ng Kagawaran, ipinapaabot ko ang taos-puso at lubos na pagpapasalamat sa pagkakataon na binigay ng Presidential Broadcast Service, PBS, sa pangunguna ni Director Fernando Sanga at Station Manager Ray Sampang na maging bahagi ng kanilang serbisyo publiko kung saan ako at ang mga kasama ko sa DOLE ay maghahatid ng mga napapanahong impormasyon at balita ukol sa mga pinakabagong pulisiya, mga programa, plano at inisyatibo ng Kagawaran may kinalaman sa aming mandato o tungkulin bilang mga lingkod bayan. Kasama ng mga bumubuo ng PBS o Philippine Broadcast Service, ang programa ay magbibigay linaw sa mga kaganapan at sasagot sa mga katanungan na nais parating ng ating mga kababayan, lalo na ng ating mga manggagawa, gayon din ang mga namumuhunan. Kaya kayo ay aking inaanyayahan na tumutok sa programang DOLE at Your Service sa Bagong Pilipinas tuwing Biyernes alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Samahan ninyo ang DOLE sa pagtalakay at pagbibigay ng solusyon sa mga isyu at usapin sa larangan ng paggawa. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Muling napakinggan ang mensahe ng ating mahal na kalihim Bienvenido Laguesma. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Len Pineda. Sa ngalan po ng ating kasamahan na si Sir Ray Sampang, samahan niyo po kaming muli ngayong ika-21 ng Pebrero para sa ikapitong episode ng DOLE at Your Service sa Bagong Pilipinas. Sa ating mga tagapakinig at tagapanood, makakasama po natin ngayon ang isa pa nating kasamahan sa DOL Information and Publication Service, si Ms. Carla San Diego Malabanan. Magandang hapon, Carla. Magandang hapon po, Director Len, at magandang hapon din po sa ating mga taga-subaybay. At maraming salamat muli po sa PBS para dito naman sa isa na naman pong oras na paghahatid po natin, Dear Len, ng mahalagang balita at mga programa din po natin dito sa DOLE. Kami po ang inyong makakaagapay kada Biyernes ng hapon. Mula alas 3 po yan hanggang alas 4, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRP 738 kHz. At Radyo Pilipinas World Service, sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service. At kasamahan po natin, kasama din po natin ngayong araw si Professional Regulation Commission o PRC Assistant Commissioner Lord Louis P. Valera. At tatalakayin po natin ang mga kasalukuyan at makabagong inisyatiba ng ating pong PRC para naman po sa ating mga profesional at nagbabalak na maging profesional. Magandang hapon po, Assistant Commissioner Lord Louis Valera. Magandang hapon, Carla. Magandang hapon, Direk Len. Okay. Maraming salamat po, Lord. Ascom Bank, ayan, ang tawag po natin kay Ascom ay Ascom Bank. Yan, dahil ngayon pong araw pag-uusapan natin, yung atin pong kasalukuyan at makabagong mga inisyatibo ng PRC. Kabilang na nga dyan po, Ascom Bank, yung bago po nating nakita na meron na po tayong online at computerized exams, di po ba? At yan po yung tatalakayin natin na proseso. At tatalakayin din po natin yung proseso ng mga pekeng lisensya. Ayan. Sir, Ascom Bang, medyo bibilisan na po namin yung pagtatanong para po marami tayong mapag-usapan ngayong araw na ito. So, para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, Ascom, ilan po ba sa kasalukuyan ang regulatory boards na pinamamahalaan ng PRC, and alin po sa mga ito ang may board exam na ginaganap online o computerized? And kung meron man po, may plano pa po bang gawing digital ang iba pang exams? Thank you, Direk Len. Yeah, out of the 46 professions which regularly or normally conducts their exams through
pen and paper, meron na tayo ngayon yung tutukoy natin na CBLE o kaya Computer-Based Licensure Exams. Currently, out of the 46 professions, 17 professions na ang merong Computer-Based Licensure Exams. Kung pwede kong banggitin, ito yung sanitary engineers, dental hygienists, dental technologists, certified plant mechanics, sanitary engineers, physicians, librarians, psychologists, ocular pharmacologists, optometrists, naval architects, chemists, metallurgical engineers, mining engineers, speech language pathologists, geologists, and x-ray technologists. Mapapansin natin yung mga binanggit ko na professions, ito yung mga small and medium professions lang kung tutukuyin natin yung dami ng kumuha na exams. Again, ang consideration kasi natin dito ay yung infra natin at saka yung kapasidad ng mga regional offices natin na mag-conduct ng computer-based licensure exams. Thank you, Ascombang. Carla, may tanong ka? Kung saan po bang mga lugar sa Pilipinas pwede na pong kumuha nitong binanggit nyo po na online o yung computer-based na licensure exam? Thank you, Carla. Nung sinimulan natin ang computer-based exams nung 2021, NCR lang, dito lang sa Maynila natin ginagawa. But as time passed, unti-unti natin na niro-roll out ito sa mga regional offices natin na may kakayanan na mag-conduct ng computer-based licensure exams. Last year, ang nakakagawa na nito ay ang NCR, ang Legazpi, ang Cebu, at saka Davao. For 2025, we are looking at deploying also or rolling out the computer-based licensure exams sa Rosales na rin, sa Region 1, sa Lucena, sa Iloilo, sa Pagadian, sa Cagayan de Oro at Davao. While we were doing the exams dun sa unang tinukoy ko ng mga regional offices, hinahanda rin natin itong mga binanggit ko na regional offices. So ngayong 2025, kaya na natin gawin yung computer-based licensure exams sa mga regional offices natin na ito. And well, it is expected na we will be able to reach out more of our clients, more of our public na gustong kumuha ng exam through the CBLE. Direct. So maganda po talaga yung medyo digital, nasa digital era na tayo, no? Kasi anywhere you can take the exams, Right. Ascom, no, Carla? And nga pala, sir, ano po ba yung proseso para sa gustong mag-exam naman, yung bago o yung online computerized exam? Paano po ang procedure nito, sir? Well, madali lang, Len. And 'di ba? Kaya natin ginagawa itong digitized form of exams o kaya yung computer-based licensure exams ay para padaliin at para gawin cost efficient yung proseso. So katulad lang nung regular na transaction like yung pag-renew ng lisensya, pagpa-issue ng mga certificates of passing, mga ganyan. So kailangan una yung professional merong LERIS account. Meron parang kung tayo lahat merong Facebook account, ganyan din yan. So gagawa ng account under the LERIS the LERIS o yung system namin. And then may email validation na mangyayari kasi dapat may mapapatunayan talaga, ma-vet na yung professional ngayon kasi baka mamaya matukoy ito ng mga kawatan at magamit pa na sa hindi tama. So yon, may validation yon. And then mag-sign in lang sa inyong account, punan ng personal na impormasyon yung ating form o yung digital form, pumili ng transaction. So kunwari CBLE ang gusto mong gawin, yung computer-based licensure exams, pipindot lang yon, mag-set ng appointment kasi kinikilala ng ating sistema yung comfort ng professional. So hindi tayo magsasabi na sa ganitong panahon ka pumunta sa amin o kaya sa ganitong oras ka pumunta sa amin, sa kanya kasi professional ang pipili ng kanyang schedule at saka sa kanyang venue of transaction. Ganyan din sa atin lahat ng transaction. And then pag natapos mo na yon, magbabayad, online din to. And then kung ano man yung napili mo na venue o kaya na-set mo na schedule mo, doon ka pupunta. So napakasimple direct, Carla. Okay. So maganda pala talaga na sir, online na, no? And opo. Ayan. At iyan nga lang po yung ilang impormasyon tungkol sa ating online at computerized exam sa ngayon, At magbabalik lamang po tayo sa ating mga susunod na paksa makalipas lamang ang ilang mga paalala.
Gandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Mula nang maupo ng 2022, halos 7,000 mga school buildings ang napagawa. Bahagi ito ng Social Infrastructure Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang ang DPWH at DepEd. We knew that peace to our people will be found in the businesses launched, in the jobs that were created, the schools, the new hospitals that were opened, the farms that were irrigated, the roads that will be constructed. Sa bagong Pilipinas, pinatitibay ang mga paaralan para sa ligtas na kinabukasan ng mamamayan. Malala yung ospital sa mga probinsya. Yan ang problema ng mga nakatira sa kabundukan. Pero dahil sa bagong programa ng Department of Health, abot kamay na ang hinihiling nilang serbisyong medikal sa pamamagitan ng Purok Kalusugan. Dito sa Hilongos, Leyte, pangunahing problema ng mga taga-Purok ay ang regular na pagpapacheck up. Pero dahil sa Purok Kalusugan Program, 2 beses sa isang linggo kung sila ay puntahan ng mga doktor at nurse. Mayroon ding libreng check-up para sa mga buntis. Malaking tipid para sa kanila, lalo na sa pamasahing aabutin sa 200 makapunta lang sa bayan. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., prioridad ng DOTR ang pagsasagawa at pagpapalawig ng mga kapasidad ng mga paliparan sa labas ng Metro Manila. Gustong gawing international airport sa mga paliparan ng Lawag, Kalibo at Cotabato. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Maayos sa sistema ng transportasyon tungo sa mas maunlad na bansa. Sa bawat sundalo, piloto at mandaragat ng ating Armed Forces of the Philippines, isang matatag at modernong sandatahang lakas ang ating pangako para sa bayan at para sa ating kinabukasan. Sa suporta ng PCDA, nagkaroon ng makabagong kagamitan, sasakyan, barko at pasilidad ang ating Armed Forces. Lalong pinapatibay ang ating depensa at pinapalakas ang ating seguridad. All of these while faithfully complying with one of its major mandates of permitting its earnings to fund the modernization of the Armed Forces of the Philippines. The BCDA has contributed 59.71 billion pesos for the equipment, weaponry, vehicles, vessels, and structures used by our armed forces. Mula sa modernong armas hanggang sa makabagong infrastructures, tuloy-tuloy ang ating pagsulong upang tiyakin ang kaligtasan ng bansa at ng bawat Pilipino. Isang matatag na sandatahang lakas, isang ligtas na bayan. Ito ang bagong Pilipinas. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Doon po kami nakatuon. Paano ka namin mapapabuti ang buhay ng higit na nakakaraming Pilipino? Yan po ang bagong direksyon ng reclamation. Tituladong lupa para sa mangingisda. Ito ang isa sa magagandang plano ng Philippine Reclamation Authority. Ang ating pong ahensya, ang ating pong opisina ay patuloy po na nagmo-monitor sa mga reclamation project. So sa ganon, makakakuha tayo o makukonfiscate natin o magiging forfeiture po ang magiging desisyon ng ating opisina at ito ay papangalan natin ang titulo sa Philippine Reclamation Authority o sa gobyerno at nang sa ganon ay ma-declare ito bilang isang non-alienable and disposable lands. Dahil mas pinaigting ng PRA ang pagbawi sa mga lupang pagmamayari ng bansa,
Inaasahan na sa taong 2028 na sa 200,000 hanggang 300,000 pamilyang Pilipinong walang sariling lupa ang mabibiyayaan. Kabilang dito ang mga kababayan nating mangingisda. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dahil sa DOLE, walang imposible. Nagbabalik po tayo dito sa DOLE at your service sa Bagong Pilipinas. Kasama pa rin po natin PRC Assistant Commissioner Lord Louie Valera. Ascom Bang, ayan, tuloy na po tayo sa ating talakayan. Ayan, dahil po ba dito sa online and computer-based po na licensure exams natin, meron po bang naging pagbabago dun po sa ating sistema ng registration at yung exam application, pati na rin po dun sa resulta? Mas mabilis na po ba? Ayan, share nyo naman sa amin, Ascom. Thank you, Carla. Well, kung ang tinutukoy natin ay yung kunwari, yung integrity ng exams, yung safety and security protocol natin, pareho yan. Pareho yan. Ang nabago lang yung platform niya. Kasi dahil computer-based na siya, so digital na siya, mas secured na siya. So kung pwede kong banggitin, una, yung efficiency ng process. Meron na yan kasi 'di ba mas madali na. Sabi nga natin, the primary driving consideration naman or the primary consideration that we had kung bakit tayo nag-digitize, kung bakit nating ginawang computer-based ang ating exams kasi gusto natin na mas madali, mas mabilis at saka mas komportable yung mga kliyente natin sa pagkuha ng serbisyo ng ating opisina. So efficiency in the process. Cost efficient din siya. Mas matipid siya kasi hindi na natin kailangan mangupahan ng venue ng exams. Hindi na natin kailangan magpasweldo ng proctor. Hindi natin kailangan magrenta ng mga sasakyan na magdala ng mga materyales, magbalik sa aming opisina. Dahil computer-based na, diretso na doon. Sa venue, pupunta lang doon yung examinee, and then diretso na. Papel, resources, napakahalaga yan. So, bawas na rin. More than 80-90% siguro ng usage natin ng papel na nabawasan dahil computer-based na siya. And then, kahit sinabi ko kanina, 'di ba, na kung yung security protocol, yung safety protocol ng exams ay ganun pa rin, walang nagbago. Kung sabihin natin na nagbago, na-enhance 'yon, napaigting 'yon. Kasi yung computer-based exams, yung sistema na ginagamit niya ay yung tinatawag nila na VPN o kaya Virtual Private Network. So, kung dati, pwedeng nakawin yung manuscript o di kaya may mga kodigo na mga ganyan o dahil VPN na ito, dahil secured na ito, hindi ko masyadong may paliwanag yun kasi medyo technical ito, but the assurance that they give us is wala na yung mga yon. Hindi na natin problema yon. And then yung efficiency in the use of time, mas mabilis na. Kasi kung dati may mga ilang araw ng paghihintay para sa resulta, napaiksi yun. Depende doon sa laki o number ng takers ng exam. Pero kung dati, for a certain number of exams, kunyari, 5 araw ang hihintayin niya, ngayon dahil computer-based na siya, 2 o 3 na lang. So kung yung dami ng examinee dati-dati ay kalahating buwan ang hihintayin niya, ngayon mga 10 araw na lang o kaya less, ganyan. So there is efficiency in the use of time. At saka yung test taking experience, binibigyan namin ng importansya yon. Kasi gusto natin, 'di ba? Pag examinee ka, nandun na mahirap ang mag-exams, 'di ba? Nandiyan na yung kaba, nandiyan na lahat. Tapos kung hindi pa maganda yung experience mo, pupunta ka sa examination venue na hindi mo mahanap-hanap, mainit yung lugar, 'di ba? There could be so many things that could happen. Pero kung computer-based na ito, maganda yung experience. Yun ang gusto natin ibigay sa ating mga kliyente. So, yan, kung pagbabago o ano ang nabago ang pinag-usapan natin, Carla, ito yun yung mga nabago. Okay, so marami nga talagang pagbabago, Carla, kasi tama naman sinabi ni Sir, no? Yung tipid lang dun sa papel, right, no? At saka yung pagpunta mo doon sa examination, malaking bagay para sa mamamasahe ating mga ka. professionals. Yes, tama po. And next question ko naman po, Ascom Bang, no? Maliban po sa digitization exams, ano-ano pa po ba yung mga bagong inisyatiba ng PRC upang mapabilis ang proseso para sa mga professional at nagbabalak maging professional? Pero before nyo po sagutin yan, meron pa po akong isang na
does PRC still continue po yung pen and paper exam? Oh, yeah. Oo. Yung computer-based licensure exams natin direct, option lang ito. Option lang to. Although, ang general direction ng Commission ay eventually, sana, computer-based licensure exams na lahat kasi nga mas efficient ito at yung binanggit na natin na advantages niya, hindi pa rin natin ginagawang exclusive na dahil CBLE na lang. Wala nang ibang mode o wala na yung paper and pen manner or mode of taking the exams. Nandyan pa rin yun kasi kinikilala din ni Komisyon na hindi lahat ng ating prospective examinees, lalo na siguro yung medyo maedad na, ay komportable sa computer-based exam. So, yun, dahil cognizant tayo doon, nandyan pa rin yung paper and pen mode of taking the exams. Option lang itong CBLE. Oo. Any other initiatives po? Oo. Well, nabanggit ko kanina yung LERIS o kaya yung Licensure Examination and Registration Information System namin. Ito yung mother system ng lahat ng transaction namin kasi kung pwede ko lang mabanggit, mga 98% of our transactions na yung usually ginagawa over the counter, online na siya. Pwede mo nang gawin at in the comforts of our homes, ganyan. Kung saan ka po pwedeng Totoo. Pupunta ka na lang sa aming mga tanggapan, sa aming mga counters kung doon sa may mga certain aspect of the transaction na lang na kailangan mo talagang pumunta doon physically kasi kailangan mong i-submit yung mga dokumento mo, but one time na lang 'yon. Ganyan. So, yung sistema na 'yon, ito yung LERIS. So, tuloy-tuloy na in-enhance namin ito. Siyempre, nanggagaling kami doon sa mga feedback ng mga clients natin, yung mga kunwari na encounter na difficulties o kaya challenges in the use of the LERIS. Tinitingnan namin yun, inaaral namin yun, ina-assess namin, pinaprocess para yung continuous na enhancement ng aming system ay nagagawa namin. Ang isa pa ay yung certificate of registration. Ito yung Carla, ito yung parang diploma na ini-issue sa mga professionals na pagkatapos nilang pumasa, pagkatapos nilang ng kanilang initial registration, pagkatapos ng kanilang off-taking, bukod sa ID kasi meron kaming ini-issue na gano'n. So, ito napaka-importanteng dokumento ito. Ngayon, ito yung medyo matagal na ma-issue sa nakaraang panahon kasi pipirma dyan yung lahat ng members of the board and then ultimately yung chairman ng commission. So, medyo mahaba yung proseso. So, digitize na rin ito. Yung regional office na ang nag-iimprenta. Of course, still using the security paper na gamit namin dati, pero facilitated na kasi digitize na nga. Hindi na yung actual na dokumento na iaabang yung entry doon, ganyan. Digitize na si regional office ng ang mag-i-issue. So kahit yung mga kunwari nasa mga malalayong probinsya, kung saan sila may pinakamalapit na na regional office, doon na. Oo. At iba pang mga dokumento, digitize na rin yung printing niya. And then yung test question data bank system namin. So naging fully digitized na rin ito. So, kung mas madami tayong oras, pwede kong paliwanag kung paano yung sistema na, pero siguro sa susunod na pag-guest ko dito, ipapaliwanag natin yon. And then yung client relationship management system namin. So, nakalinya ito sa ating obligasyon sa ARTA at saka sa ease of doing business. Mahalaga sa amin, napakahalaga sa amin, katulad din sa departamento, napakahalaga sa PRC na makuha namin yung feedback ng mga kliyente namin. So, negative man yan o positive, ginawa namin na madali na mag-upload, magbigay ng comments ang aming transacting public kasi again, lahat ng enhancement, lahat ng improvement na ginagawa namin nakabatay dito. So, ito, digitize na rin yon. And yun pala, Ascombang, na kumbaga napapadali na natin yun talaga dahil digitize na yung mga proseso ng PRC. Pero Ascombang, meron po kasi tayong lumabas na issue meron mga lumalabas na issue kamakailan na mga nahuhuling individual, sir, na nagpapanggap po na dentista. Yun. Isa lamang po yun sa mga kaso ng mga namemeke po nating lisensya. Ayan, briefly, sir, paano ba malalaman kung lehitimo yung mga lisensya na hawak po ng ating mga professional, sir? Yeah, thank you.
Thank you, Carla. Yan ang isang transaction natin na napadali na. Sa nakaraang panahon kasi, susulat ka pa. Sa PRC. And then si PRC, bibigyan niya dun sa kung sino yung in charge na division o kaya section. Mamanumanuhin, hahanapin sa role ng professionals. And then kapag nakita na nalaman na totoo, hindi totoo, saka lang nakapag-issue si PRC ng certification. Ngayon, hindi na. You just go online, dun sa Leris account mo. Kung nasaan yung Leris account mo, just go online, pipiliin mo yung verification o kaya validation ng lisensya ng isang tao kung anong meron ka, kung pangalan, tsaka syempre meron ka dapat at least 2 data, pangalan tsaka yung profession para malaman mo. So itatype mo ngayon doon. And then bibigyan ka ng feedback ng system kung professional ba yan. Malalaman mo din kung updated yung lisensya niya o hindi. Okay. Ganyan. Well, dito, conscious din kami doon sa requirement ng data privacy, of course. So, yun lang, yung mga ready information. Kung General information. yeah, kung totoong professional ba siya at valid ba yung lisensya niya. Ganyan. So, tungkol naman dito sa mga pamemeke or scam, meron na po ba, ano po yung madalas na scam na may kaugnayan sa PRC ang inirereklamo? At paano po ito ginagawa ng hakbang ng PRC? Hindi man masyadong masayang pag-usapan yan na direct len, pero marami, di ba? Marami tayong mga kababayan kasi ganun po talaga. Dyan na lalagay yung dulong eh. Oo. So, simula sa kunwari sa social media, marami dyan yung mga nagpapanggap na pages or sites na kunyari konektado kay PRC. And then, kunyari may mga pinapalabas sila na information doon, updates doon, news doon. Well, okay lang kung totoo. Kanya lang minsan hindi kasi they're just after the click. Di ba? Para buksan lang yung page nila. So, madaming ganyan. Meron pa din mga individual na minsan nagpapanggap na konektado sa PRC. Empleyado o official, minsan nga board members pa daw sila, ganyan. And then, kapag nakahanap ng mabibiktima, kunyari, sasabihin na, sige, tutulungan ka namin makapasa sa exams, tutulungan ka namin makapag-renew ng lisensya kasi mahirap kung pupunta ka doon. Ganun. Kaya, nagpapasalamat kami masyado kung may mga okasyon na ganito at may papaliwanag namin na ang transaksyon namin na hindi mo na kailangan pumunta doon. Kasi minsan yun yung ginagamit ng mga kawatan na narrative. Naku, mahirap pong mag-renew. Mahaba ang pila. Wala na kaming pila kasi online na nga. So, again, tamang-tama lang na may okasyon na ganito at napapaliwanag natin na hindi na tama yung mga narrative ng mga kawatan. At madami pang, di ba, yung mga paggamit ng logo ng picture ng facade ng opisina, just madaming ganyan. Actually, even Dole po, yung logo ng Dole, maraming gumagamit. So, wag po kayong bibitaw dahil marami pa po tayong pag-uusapan. Kasama namin si Ascom Bang. Ang oras sa Pilipinas, alas 3:33 ng hapon. Magbabalik po uli ang Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Full support ang pamahalaan sa mga kababayan nating OFW na nagbabalik sa Pilipinas. Isa sa mga patunay dyan ang dating OFW na si Alma Millares. Siya ngayon ay isa ng trainer sa events management sa tulong ng TESDA. Pag-uwi ko po from Taiwan, kumuha po ako ng scholarship from TESDA. Yun po yung Events Management Services NC3. So last year po, 2023, nag-graduate po ako sa Trainer's Methodology Level 1. After the assessment, nakapasa ako. In-absorb naman po ako ni AMEC, the Ago Medical and Educational Center, para po maging trainer nila sa events management. Bilang OFW, hindi ko na po iisipin pang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho dahil meron naman po palang ino-offer dito sa atin na magiging madidevelop yung skills mo sa pamamagitan ng TESDA. Sa mga katulad ni Alma, nakaalalay ang Administrasyong Marcos para sa kanilang bagong simula, pagbalik sa Pilipinas. Ang nagbabalik-bayang mga OFW kasama ng kanilang pamilya ay sinusuportahan nating mabuti upang maging maayos ang kanilang bagong simula dito sa bansa para makakuha ng magandang trabaho o di kaya'y makapagtayo ng negosyo. Mas malawak, mas accessible, at mas modernong pasilidad. Ang bago na gagawin natin under the Marcos administration ay yung Cebu International Container Port Terminal. 20
25 ektaryang reclaimed land ang nilaan para rito at lalaliman pa ito bilang paghanda sa mas malalaking barko. Ito'y para na rin matugunan ng matagal ng problema sa pantalan. Sa bagong Pilipinas, asahan na ang pagpapayabong ng ekonomiya hindi lang sa Cebu, kundi maging sa buong Kabisayaan. Noon, apektado ang klase dahil sa evacuation. Hindi na ngayon, dahil ito sa mga pinapatayong mga intended evacuation centers mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Mas dadami pa ito dahil sa Likas Pinoy Centers Act na isinabatas ng Pangulo. Sa bagong Pilipinas, infrastrukturang pangkaligtasan ang prioridad ng pamahalaan. Handa ka na ba para sa iyong susunod na biyahe abroad? Tara na't bumiyahe mula sa Clark International Airport, ang bagong international gateway ng bansa. The world-class design of the new Clark International Airport Terminal has earned international recognition. It is hailed by the UNESCO Prix Versailles as one of the most beautiful airports in the world. Clark International Airport, ang susi sa mas mabilis na biyahe, mas malawak na oportunidad at mas maginhawang paglalakbay. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa bansang gusto ng kaunlaran, isa sa mga paunahing kalaban, ang gawaing iligal. Ito ang isa sa layunin ng Philippine Reclamation Authority, ang sugpuin ang illegal reclamation sa bansa. Yung illegal reclamation kasi, ito yung mga walang permit kahit sa anumang ahensya ng gobyerno. Sa bagong Table of Organization ng PRA, masusing na iimbestigahan ang bawat lupa para matukoy ang mga nararapat sa ating bansa. Sa bawat illegally reclaimed lands na mababawi ng pamahalaan, siguradong makikinabang ang mga nangangailangan. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dahil sa DOLE, walang imposible. At dahil nga tuloy-tuloy ang serbisyo publiko sa DOLE, ang inyong mga tanong ngayon ay aming sasagutin dito lamang sa huling segment po ng ating programa. At kasama po natin muli si Assistant Commissioner Valera at siya po mismo ang tutugon sa mga tanong ng ating mga kababayan tungkol sa mga proseso ng PRC. Tanong sa trabaho, idoli mo. Ayan, unang tanong po natin, Askombang mula po sa ating netizen, Lemuel Crisostomo. Ang tanong po niya, maaari niya raw po bang gamitin ang kanyang Electronic Professional Identification Card o EPIC kung magbabayad po siya ng Professional Tax Receipt o PTR? Ayan. Right, thank you Carla. Magandang tanong 'yan kasi lagi rin naming natatanggap yung katanungan na 'yan. Well, ganito siguro. Yung electronic professional identification card is supposed to have or possess the same import as the actual professional identification card. Kung saan mo pwedeng gamitin noon yung actual professional identification card, ganun din dapat si electronic identification card. Pwede din dapat yon at dapat tatanggapin nung tanggapan o kaya opisina o kaya ahensya na panggagamitan mo doon. So hindi na po nila kailangang i-print, sir. Right. Oo. At saka may mga communications kami na pinaikot sa ating mga kapwa ahensya sa gobyerno para at least kahit una muna sa atin sa gobyerno, kung kailangan gagamitin yung professional identification card, they can now use already the electronic identification card. Okay. So may next question pa po tayo mula din po sa ating netizen sa Facebook naman po, tungkol naman po sa April 2025 Civil Engineers Licensure Exam, Askambang, kung retaker daw po ba ay kailangan pa po bang pumunta sa PRC para mag-submit ng requirements? So parang hindi siya pinalad, sir, nung nakaraang exam. So gusto niya po uling mag-exam. Pupunta pa po ba siya, sir, sa PRC para mag-submit ng requirements? Thank you, Direk. The general rule is kung repeater ka, hindi mo na kailangan ulitin i-submit yung mga documentary requirements na sinubmit mo nung una kang kumuha ng exams. Okay. Again, as a general rule, kung repeater ka,
yung dahil 'di ba online na ang ating transaction, hindi mo na kailangan pumunta sa aming mga counter, sa aming mga tanggapan, kasi yung notice of admission, yung dokumento, yung papel na baon ng isang examinee pagpunta sa examination area namin, ay pwede na niyang i-print sa kanya. At from the end, kung nasa bahay siya, may printer siya doon, pwede na niyang i-print 'yon. Bukod lamang sa mga professions, mga board exams na may tinakda na limit, like kunwari for a certain profession, kunyari kapag hindi ka pumasa ng pangatlong beses, kailangan mo ng refresher, kailangan mong kumuha ng refresher course. So, siyempre, yung certificate of refresher course mo o yung dokumento na nagpapatunay na kumuha ka na ng refresher course o kaya yung required undertaking na gagawin mo bago ka ulit makakuha ng exams, dadalhin mo pa rin ito. So, ito lang yung exemption doon sa sinabi natin kanina na patakaran natin na kung repeater ka, hindi mo na kailangan pumunta sa aming opisina at hindi mo na kailangan ulitin isubmit ang mga dokumento na sinubmit mo na dati. Ganun na po siya kasimple. So, para din po siguro kung pwede naman po silang mag-visit sa PRC website, sir, no? Para makita nila kung ano pa yung requirements sa takers. Oo, nandun, defined doon. May mga FAQs. Yes. Defined doon yung ating mga proseso at saka requirement ang kailangan bitbitin. Okay, thank you po, Ascom Bang. Yes. Isa pa pala, Ma'am Len, bago po tayo magpaalam kay Sir. Sir, nabanggit nyo kanina yung Certificate of Good Standing. Required pa rin po ba siya ng PRC, sir? Thank you Carla, at nabanggit mo yan. Well, may mga certain professions kasi na lalo na yung integrated, yung professional organization nila, na nire-require yung certificate of good standing bago makapag-renew ang isang professional ng kanilang professional identification card. So, ang sabi ni PRC nung nire-review niya yung kanyang ang aming mga issuances, tinukoy ito. At sabi natin, dahil para ito sa asosasyon naman, hindi po pwedeng gawin requirement sa pag-renew ng professional identification card. Si asosasyon, pwede niyang i-require yun para sa kanilang sariling purpose, pero hindi siya po pwedeng requirement para sa pag-renew ng lisensya. Ganon. Oo. So, yes, may issuance kami dyan para lahat ay duly notified and aware and informed. Okay. So, break muna po tayo. We have a reporter na naka-live po for RTVM. Okay, so magbabalik pong muli ang Dole at your service sa Bagong Pilipinas. May liwasan, may pamilya at batang masaya. We are creating a new way of life where we can set the tone, the government can regulate the tone of the progress in the area, giving emphasis to helping the poor and the underprivileged po. Kaya naman noong 2022, pinasinayaan ng Philippine Reclamation Authority at Metropolitan Manila Development Authority ang Rojas Boulevard Promenade Project. May lawak na higit sa 1.5 ektarya ang liwasan na magkakaroon ng 4 na bahagi. Nasa Area 1 ang opisina ng PRA at MMDA, habang nasa Area 2 naman ang Light Park, Active Park Zone at Play Park naman ang itatayo sa Area 3 at 4. Our reclamation projects, our new ecosystems are geared towards being self-contained communities. We are creating so much opportunity at no cost to the government because all of these are private sector driven. Bukas na at maaari nang ma-enjoy ng publiko ang Phase 1 ng promenade na nagsisimula sa Libertad Pumping Station hanggang sa EDSA Corner Rojas Boulevard. Kasalukuyan na rin ginagawa ang Phase 2 na aabot hanggang sa Bagong Baclaran Market. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dahil sa Dole, walang imposible. Ito, alamin po natin ngayon ang sitwasyon sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Carlota City, Negros Occidental. Ito ay para pangunahan ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon noong Disyembre taong 2024. Nakatutok sa La Carlota South Elementary School 2, si Miriam Araneta ng Radyo Pilipinas Iloilo.
Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. At Ma'am Carla, dumating na nga dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa La Carlota South Elementary School 2 upang pangunahan ang pamamahagi ng family food pack at cash assistance sa higit 300 na pamilya mula sa La Carlota City, Negros Occidental na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon noong December 9, 2024. Tatanggap ng dalawang set ng family food pack ang 323 na pamilya mula sa 4 na evacuation camp dito sa La Carlota City, ang La Carlota South Elementary School, La Carlota North Elementary School 1, City Evacuation Center Camp 1 at La Carlota City College. Matatandaan mga alas 3 ng hapon ng December 9, 2024 nang muling sumabog ang Bulkang Kanlaon na naglabas ng fluid na umabot sa 4,000 metro ang taas. As of now ay nagtalumpati dito sa South La Carlota Elementary School 2 ang ating bisita o mayor dito ng La Carlota City. So inaasahan na si Pangulong Ferdinand Marcos ang manununod nito ng pamamahagi ng family food pack at cash assistance. So ito lang muna yung mga hatid na balita mula dito sa La Carlota City. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Arenata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, La Carlota City. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Okay, nagbabalik po tayong muli. Maraming salamat, Miss Miriam Erenieta po ng Radyo Pilipinas Iloilo. And huling tanong po, Askombang, para medyo mas maraming matutunan yung ating mga viewers at saka listeners for today, no? Paano po ba ang mag-renew ng lisensya? I mean, paano po yung procedure nito, whether online or pwede pong on-site, walk-in? Yeah, thank you, Direct Len. Kamukha ng binanggit ko kanina, 'di ba? Kaya nag-digitize tayo kasi gusto natin padalihin yung proseso at gusto natin ibigay o gusto natin gawing mas maganda yung experience ng ating transacting public. So, online na ang ating renewal katulad ng halos kadamihan na ng ating transaction. So, mag-login lang sa Leris account niya, yung professional. Piliin ang renewal kasi yun ang transaction na kailangan niyang gawin. Punan yung mga information na hinihingi ng system. And then, pipiliin niya yung pinakamalapit na PRC office o kaya service center. So, kunwari, dito sa NCR, malapit, tiga Fairview siya. Meron kaming service center sa Robinsons Novaliches. Ganyan. Nandito siya tiga Malate siya kunyari. Meron kaming service center sa Robinsons Manila. Ganyan. So makikita na sa drop down niya. So kung saan siya pinakamalapit, yun ang pipiliin niya at pipiliin din niya yung schedule niya. Again, 'di ba? Binibigay lahat natin sa kanya yung option. At pagkatapos noon pipiliin niya yung mode of payment niya. So pwede ka na rin magbayad online. So pag nabayaran mo na 'yon, pagdating ng schedule mo, pupunta ka lang doon, i-issue yung ID sa iyo. Hindi ka napipila, hindi ka maghihintay kasi yung system mina-manage niya 'yon. Pwede mong kuhanin yung date na 'yon o kaya yung slot na 'yon doon lang sa tamang kapasidad ng ating service center. So wala na talaga yung kwento noon na pila, siksikan, palitan ng mukha, wala na yan Direk, wala na yan Carla. Ayun, maraming salamat po Askombang. Ayun, bilang panghuli na sir, at this point kunin na po namin ang mensahe po ninyo para sa ating mga manggagawa, lalo na po yung ating mga profesional. Askombang. Well, kamukha ng binanggit ko kanina, importante, binibigyan namin ng napakalaking importansya ang feedback ng ating mga professionals. So, napakadali hong gamitin yung CRMS namin, yung module ng system namin kung saan po pwede kayong magbigay ng opinion, magreklamo kung meron kayong gustong ireklamo, magbigay ng suggestions kung paano namin mapapaganda ang aming serbisyo. At ito po ay
ay sigurado na makakarating sa dapat dadatnan at makakasiguro po kayo, makakasiguro sila na kung kinakailangan ng adjustment sa aming mga pulisiya, kung kinakailangan ng adjustment sa aming mga proseso, gagawin namin 'yan. At ang lagi namin sinasabi, mag-ingat sa mga kawatan, 21st century na, madali na ang proseso. Ang serbisyo ng gobyerno hindi na katulad nung mga, alam mo yun, yung mga madaling ikwento noon na porque gobyerno daw ganyan, hindi na ho. Iba na. Lalo na sa administrasyon ngayon, iba na. Kasi importante sa atin na magandang serbisyo, komportable si kliyente, at pagkatapos ng kanyang transaksyon ay masaya siya na uwi o magaan ang kanyang loob. Ganun na ho ang brand ng ating serbisyo. So, mag-ingat sa kawatan. Get your information, get your information straight from who is proper. Nandyan ho ang aming website, ang aming Facebook account and other social media accounts or handle. Madali po kaming kausapin at maabot. Yun lang, Direk Len, maraming salamat. Carla, maraming salamat. Thank you, Ascom Bang. Carla? Maraming salamat po. PRC Assistant Commissioner Lord Louis Valera. Ayan. At para naman po sa iba pa nating mga kamanggagawa, kung meron pa kayong mga ibang tanong na kaugnay sa labor o kung may nais kayong malaman or ireklamo, maaari po kayong tumawag sa aming DOLE hotline 1349. Maaari din po kayong mag-send sa aming email hotline 1349@dole.gov.ph. Pwede rin po kayong magpadala ng mensahe sa aming mga official and verified Facebook pages. Nandyan po ang verified page ng Professional Regulation Commission para sa ating mga professional, at para sa iba pa nating mga kamanggagawa, ang aming Department of Labor and Employment official Facebook page. Okay, thank you, Carla. So, at dyan po nagtatapos, no, yung isang oras na naman na parang kulang na balitaan at usapang trabaho ngayong hapon. Maraming salamat pong muli. Unang-una kay Assistant Commissioner Valera ng Professional Regulations Commission, sa ating mga taga-subaybay. At tandaan, para sa mga usaping trabaho at kabuhayan, laging nakatutok ang DOLE para sa bawat Pilipino. Kaya tumutok lang po kayo sa aming mga susunod pang episode tuwing Biyernes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang yan sa DOLE at your service sa Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pinabibilisan na